Kapag ang iyong puso ay wasak at ang iyong kaluluwa ay pagod na, hindi lumalayo ang Diyos. Lalo siyang lumalapit. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning. Magandang umaga, mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan mula sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at labas ng bansang Pilipinas. Kumusta po ang ating buong magdamag na pagtulog? Sana po ay nagising tayo na nasa mabuting kalagayan, nasa masarap na pakiramdam. Kayo po ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. At ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Tayo po ay sama-sama ng ilang minuto kaya wag po kayong aalis. Kapag ang iyong puso ay wasak at ang iyong kaluluwa ay pagod na, hindi lumalayo ang Diyos. Lalo siyang lumalapit. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. At napakasaya pong makita na marami po tayo sa umagang ito, araw ng Sabado. At lumalabas po sa ating numbers. We have 396 ngayon sa iba't ibang dako ng lugar ng Pilipinas at buong mundo. Saturday, August 1, 2026. Okay, and happy weekend po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kaibigan. Good morning to everyone. Ang pagbubulay-bulayan po natin ngayon sa umagang ito ay God's healing for the anxious, weary, and broken-hearted. O sa ating wikang Tagalog ay pagpapagaling ng Diyos sa mga balisa, pagod, at sugatan ang kalooban. At ang main text po natin ay mula sa Salmo or Psalms chapter 34 verses 17 to 18. Kapag ang iyong puso ay wasak at ang iyong kaluluwa ay pagod na, hindi lumalayo ang Diyos, kundi lalo siyang lumalapit. Magandang umaga at magandang araw at isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, saan mang panig ng mundo kayo nakikinig. Ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang isang napakahalaga para sa mga taong dumaraan sa pag-aalala, matinding pagod, kabiguan, kalungkutan at sakit
na mahirap ipaliwanag. Ang ating paksa ay God's Healing for the Anxious, Weary and Brokenhearted, o sa Tagalog ay pagpapagaling ng Diyos sa balisa, pagod at sugatang kalooban. Marahil ay nakangiti ka sa araw ng ibang tao, ngunit sa loob mo ay may tahimik na labanan. Marahil ay nagpapatuloy ka sa trabaho, sa ministeryo, sa pag-aaral, sa responsibilidad, sa pamilya, ngunit ang totoo ay ubos na ang iyong lakas. Marahil ay nanalangin ka, ngunit tila walang pagbabago. Marahil ay nagtitiwala ka sa Diyos, ngunit may mga gabi pa ring hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iyong iniisip. Ang mensahe ng Diyos ay para sa iyo ngayong araw na ito. Nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos, malapit sa iyo ang Diyos. At hindi ka niya iiwan sa iyong brokenhearted or pagkawasag. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Lumalapit kami sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay liwanag sa aming isipan, kalakasan sa aming katawan, sa pag-asa, sa aming kaluluwa. Dalangin namin na sa pamamagitan ng mensaheng ito ay maabot mo ang bawat kaluluwang sugatan, ang bawat buhay na halos nawawalan ng pag-asa. Buksan mo ang aming pangunawa. Hipuin mo ang aming puso. Ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Nawa, O Lord, ang lahat ng maririnig ay maging tapat sa iyong salita at magbigay kaluwalhatian sa aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, O Diyos, at nagpapatuloy kami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa ng salita ng Diyos, basahin po natin ang Psalms chapter 34, verse 17 to 18. The righteous cry in the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Basahin po natin sa Tagalog, ang matuwid ay dumaraing at dinirinig sila ng Panginoon. Iniligtas sila sa lahat nilang mga kahabagan. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at iniligtas niya ang mga may bagbag na diwa. Ang Psalms 34 ay sinulat ni David sa isang panahon ng matinding panganib at takot. Hindi ito isinulat ni David habang komportable siyang nakaupo sa palasyo. Hindi ito isinulat habang payapa ang kanyang buhay at walang kaaway. Isinulat niya ito matapos siyang tumakas mula kay Haring Saul dahil sa matinding takot. Nagtungo siya sa lupain ng Pilisteo at nagpanggap na isang baliw upang makaligtas. Ito ay isang kahihiyan at nakakatakot na yugto sa buhay ni David. Siya ang pinahirang hari, ngunit tumatakbo siya para sa kanyang buhay. May pangako sa kanya ang Diyos, ngunit ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay tila kabaliktaran ng pangakong iyon. May pananampalataya siya, ngunit nakaranas din siya ng matinding takot. Dito natin matututunan ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay maaari pa ring makaranas katulad ni Haring David. Tulad natin
kay Haring David na nakaranas ng takot, pagkabagod, kalungkutan at pagkawasak. Kaya titingnan po natin yung buhay natin kung maihahalin tulad natin kay Haring David. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong nararamdamang bigat, sakit, and no words can express. Ang sabi nga nila sa Ilocano, handa nga mayibkas, iti kinasakit na, tinda marikrik na. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka na nasasaktan. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka naiiyak. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka na mapapagod. Ang pananampalataya ay nangangahulugang sa gitna ng iyong luha, takot at panghihina, mayroon kang Diyos na maaari mong tawaging hindi sinabi ng Biblia na mga matuwid ay hindi na magkakaroon ng problema. Sa halip, sinabi ng Psalms 34 verse 17, ang matuwid ay lumaraing. Ibig sabihin, meron silang dahilan upang umiyak. Meron silang dinadalang kabigatan. Meron silang pinagdaraanan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang talata. At dinirinig sila ng Panginoon. Ito ang ating pag-asa. Ito po ang pangunahing mensahe mula sa Psalms 34 verse 17 to 18. Makikita natin na ang apat na dakilang katotohanan tungkol sa pagpapagaling ng Diyos sa mga balisa. If you are anxious, if you are weary, tired, and broken-hearted. Una, God hears the cry of His people. Dinirinig ng Diyos ang daing ng kanyang mga anak. Sinabi sa verse 17, the righteous cry and the Lord hear it. Pansinin natin ang salitang cry. Hindi lamang ito simpleng panalangin na maganda ang pagkakaayos. Ito ay daing mula sa pusong nasasaktan. Ito ay panalangin ng isang taong wala nang masabi kundi, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, pagod na ako. Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, bakit nangyayari ito? May mga pagkakataong mahaba ang ating panalangin. Ngunit may mga pagkakataon ding ang tanging panalangin natin ay luha. At tandaan natin ito. Nauunawaan ng Diyos maging ang panalangin walang salita. Ang ating pag-iyak ay hindi tanda na iniwan tayo ng Diyos. Minsan ang pag-iyak ng paraan ang ating kaluluwa upang aminin kailangan natin ng Diyos. Sinabi sa Psalms 56 verse 8 na iniingatan ng Diyos ang ating mga luha. Ibig sabihin, walang luha ng isang anak ng Diyos ang walang kabuluhan. Maaring walang ibang nakakaalam ng iyong pinagdaraanan. Maaring hindi maunawaan ng iyong pamilya ang bigat ng dinadala mo. Maaring hindi alam ng iyong mga kaibigan kung gaano ka kapagod. Maaring nakikita lamang ng mga tao ang iyong ngiti, ngunit hindi nila nakikita ang iyong tahimik na pag-iyak. Ngunit ang Panginoon ay nakakarinig. Sinasabi ng Biblia, the Lord heareth. Hindi sinasabing baka marinig ka niya. Hindi sinasabing maririnig ka lamang niya kapag perpekto ang iyong panalangin. Hindi sinasabing maririnig ka lamang niya kapag malakas ang iyong pananampalataya. Sinabi ay, the Lord heareth.
Ang Diyos ay hindi bingi sa hinaing ng kanyang mga anak. Kapag ikaw ay balisa, huwag mong sarilinin ang lahat. Lumapit ka sa Diyos ng tapat. Hindi mo kailangan magkunwaring malakas sa harapan niya. Hindi mo kailangang gumamit ng magagandang salita. Sabihin mo sa Kanya ang totoo. Panginoon, natatakot ako. Panginoon, nasaktan ako. Panginoon, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Panginoon, tulungan mo akong magpatuloy. Ang tapat na panalangin ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay pagpapakita ng pagtitiwala. Kapag sinabi mong Panginoon, kailangan kita, kinikilala mong hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Magbigay po ako ng isang ilustrasyon. Isipin po natin ang isang maliit na bata na nasasaktan. Maaring hindi niya may paliwanag ng maayos kung saan yung masakit o kanyang nararamdaman. Maaring hindi niya alam ang tamang salita. Ngunit kapag siya ay umiyak, alam ng kanyang ama na kailangan niya ng tulong. Ganon din sa ating amang nasa langit. Maaring hindi mo maipaliwanag ang lahat ng mga nararamdaman mo. Ngunit naunawaan niya ang iyong daing. Mahalagang katotohanan, hindi natin kailangang sumigaw ng malakas upang marinig ang Diyos. Kailangan lang nating lumapit sa Kanya ng tapat. God delivers according to His wisdom. Nagliligtas ang Diyos ayon sa Kanyang karunungan. Ipinagpatuloy ng verse 17, ang delivereth them out of all their troubles. Ang salitang delivereth ay nangangahulugang inililigtas, inilalabas o pinapalaya. Ngunit kailangan nating maunawaan ito ng tama. Hindi nito sinasabing ang isang pananampalataya ay hindi na magkakaroon ng problema. Hindi rin ito sinasabing alisin agad ng Diyos ang bawat pagsubok sa oras na tayo ay manalangin. Minsan iniligtas tayo ng Diyos mula sa problema. Minsan iniligtas niya tayo sa gitna ng problema. Minsan iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pag-aalis ng paganib. Minsan naman ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas upang makayaman ang mga panganib. Nananalangin si Apostol Pablo na alisin ang tinik sa kanyang laman. 3 beses siyang nanalangin, ngunit hindi inalis ng Diyos ang tinik. Sa halip sinabi ng Diyos, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Hindi inalis ang kahinaan, ngunit ibinigay ang sapat na biyaya. Hindi binago lahat ng sitwasyon, ngunit pinalakas ng Diyos ang kanyang lingkod. Ito ay isang uri ng pagliligtas. 3 paraan ng pagliligtas ng Diyos. Una, inalis niya tayo mula sa panganib. May mga pagkakataong gumagawa ang Diyos ng malinaw na paraan upang makalabas tayo sa problema. Binubuksan niya ang pintuang sarado. Nagbibigay siya ng tao na tutulong. Naglalaan siya ng pangangailangan. Inilalayo niya tayo sa mas malaking kapahamakan. Ang pangalawa ay sinasamahan niya tayo sa gitna ng pagsubok. Hindi nililigtas ng Diyos sina Shadrach, Meshach at Abednego mula sa pagpasok sa apoy. Kung maalala niyo yung mga napag-aralan natin o napagbulay-bulayan natin about Meshach, Abednego, and Shadrach. Kundi sinamahan siya ng Diyos, sinamahan sila doon sa gitna ng apoy. Hindi niya itinigil na, hindi ko na kayo papasukin dyan. Kundi
Sinamahan niya doon sa gitna ng apoy noong itinapon sila, Shadrach, Meshach at Abednego, doon sa pugon na kung saan ay napakalakas ng apoy. 3 silang pumasok, subalit bakit 4 yung nakikita ng mga tao? Hindi nila iniwasan ng pugon. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos sa loob ng pugon. Ang pangatlo, ginagamit niya ang pagsubok upang tayo ay pagtibayin o baguhin. Dahil may mga pagsubok na hindi agad nawawala. Dahil may ginagawa ang Diyos sa ating pagkatao, patuloy niya tayong hinuhubog. Tinuturuan niya tayong magtiwala, binabago niya ang ating mga prioridad, inaalis niya ang ating kayabangan. Pinalalalim niya ang ating panalangin. Ginagawa niya tayong mas mahabagin sa ibang nasasaktan. Baka ang hinihiling mo ay agad-agad o agarang pagbabago ng iyong sitwasyon. At maaari nitong gawin ng Diyos. Ngunit habang hindi pa niya binabago ang iyong kalagayan, maaaring binabago muna niya ang iyong puso. Huwag isipin na walang ginagawa ang Diyos. Dahil lamang sa hindi mo nakikita ang agarang sagot. Ang Diyos ay gumagawa kahit tahimik. Ang kanyang pagkaantala ay hindi nangangahulugang siya ay walang pakialam. Ang kanyang pamamaraan ay maaring iba sa ating inaasahan, ngunit ang kanyang karunungan ay hindi nagkakamali. Ang mahalagang katotohanan, ang Diyos ay hindi laging nagliligtas sa paraang gusto natin. Ngunit lagi siyang gumagawa ayon sa paraang pinakamabuti para sa kanyang mga anak at sa kanyang kaluwalhatian. God is near to the brokenhearted. Ito po ang pangatlo, malapit ng Diyos sa mga may pusong wasak, sa mga may brokenhearted, anxious and weary. Sinabi ng verse 18, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Ang salitang nigh ay nangangahulugang malapit. Hindi lamang nakatingin ang Diyos mula sa malayo. Hindi siya walang malasakit na tagamasid. Hindi siya isang Diyos na nagsasabing, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit sa akin. Sa halip, sinabi ng Biblia, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak. Malapit siya sa mga umiiyak. Malapit siya sa mga may matinding nararamdamang sakit. Ano ang broken-hearted o ang pusong wasak? Ito ay puso ng taong nawalan, puso ng taong pinagtaksilan, puso ng magulang na nag-aalala sa anak, puso ng anak na nasasaktan, puso ng taong nabigo sa pangarap, puso ng pastor o lingkod ng Diyos na napagod sa paglilingkod, puso ng isang taong nagmahal ngunit nasaktan, puso ng taong nananalangin ngunit tila walang sagot, puso ng taong hindi alam kung paano magsisimula muli. Ang mensahe ng talata ay malinaw. Ang pagkawasak ng puso ay hindi nagtutulak sa Diyos palayo. Ito ang lugar kung saan ipinadarama niya ang kanyang espesyal na presensya. Ang katotohanan po, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay wala sa ibang lugar. Ang Diyos ay omnipresent. Iyan po ang theological truth. Ang Diyos po natin ay sumasalahat or omnipresent. Siya ay naroon sa lahat ng dako. Ngunit ang verse 18 ay nagsasalita tungkol sa kanyang relational presence. Ang natatanging paglapit ng Diyos upang aliwin, alalayan at iligtas ang mga nasasaktan. Sa ibang salita,
kapag wala kang lakas, naroon ang Diyos upang alalayan ka. Kapag wala kang masandalan, naroon siya bilang matibay na bato. Kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka, naroon siya bilang tapat na kasama. Kapag pakiramdam mo ay wala nang nakakaunawa, nauunawaan ka niya. Tingnan natin si Jesus. Ang pinakamalinaw na pagpapakita ng paglapit ng Diyos sa mga sugatan, sa mga nasasaktan, ay makikita kay Jesucristo. Si Jesus ay hindi lumayo sa mga umiiyak. Nang mamatay si Lazarus at nang makita niya ang pagdadalamhati ni Marta at Maria, sinabi sa John 11:35, Jesus wept. Umiyak or nagdalamhati ang Panginoong Hesus. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan, hindi dahil wala siyang pag-asa. Umiyak siya dahil siya ay may malasakit. Ang ating tagapagligtas ay hindi malamig sa ating paghihirap. Ayon sa Hebrew chapter 4 verse 15, mayroon tayong dakilang saserdote na nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Si Jesus ay nakaranas ng pagtanggi. Naranasan niya ang pagtataksil, naranasan niya ang matinding kalungkutan, naranasan niya ang physical na sakit, naranasan niya ang mapag-isa. Kaya kapag ikaw ay lumalapit kay Kristo, hindi ka lumalapit sa isang tagapagligtas na walang alam sa sakit. Naramdaman ng Panginoong Hesukristo ang hagupit, ang sakit, lahat ng latay na tumama sa kanyang katawan. Lahat ng pagdudura sa kanya at pagmumura ng mga tao sa kanya. Lahat ng nasubukan mo ngayon, hindi natin kayang pantayan ang paghihirap na tinamong sakit ng ating Panginoong Hesukristo. Lumapit tayo sa isang nakakaunawa at may makapangyarihan magligtas. Lumalapit tayo sa isang tagapagligtas na kung saan ay nabuhay, nagkatawang tao upang maramdaman niya ang ating mga pagdadalamhati sa ating mga sakit. Kapag wasak ang iyong puso, kapag wasak ang iyong pakiramdam, nadudurog ang iyong puso, huwag kang lumayo sa Diyos. May mga taong kapag nasaktan ay tumitigil sa panalangin. Tumitigil silang mag-umaten sa simbahan. Tumitigil silang magbasa ng Biblia. Lumalayo sila. Iniisip nila, kung mahal ako ng Diyos, bakit niya ako hinahayaang mangyari sa akin ito? Ngunit ang pinakapanganib na gagawin ay kapag nasugatan ay ang lumayo sa tanging tunay na manggagamot ng kaluluwa. Huwag po tayong lumayo. Instead, lumapit ka sa Diyos kahit umiiyak. Lumapit ka kahit maraming tanong. Lumapit ka kahit mahina ang iyong loob. Hindi hinihintay ng Diyos na gumaling ka. Or hindi niya hinihintay na gumaling ka muna bago lumapit sa Kanya. Lumalapit siya upang simulan ang iyong paghilom. Ang mahalagang katotohanan ay ang Diyos ay hindi pinakararamdaman ang lahat ng ating pinakamalakas na sandali. Madalas nakikilala natin siya ng mas malalim sa ating pinakamahihinang sandali. Nakikilala natin ang Panginoong Hesukristo ng husto kung tayo ay nasa banig ng karamdaman. Kung ang mga anak natin ay suwail. Kung ang mga anak natin o ang pamilya natin ay may matinding mga problema. Yan po ay tinatawag na wake up call or paggising po sa atin.
na kailangan po talaga natin ng isang Diyos. Yun pong ating pagbubulay kahapon. Ang Panginoong Hesus ba ay nasa iyong bangka? Kung kasama siya sa iyong bangka, sa iyong buhay, siya po ang may kapangyarihan upang patigilin ang rumaragasang bagyo, ang malalakas na alon. Kung ang mga alon sa buhay po natin, ang mga problema ay kailangan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pangapat, God saves the contrite in spirit, iniligtas ng Diyos ang mga may bagbag na diwa. Ang huling bahagi ng verse 18 ay nagsasabi, and saveth such as be of a contrite spirit. Ang salitang contrite ay tumutukoy sa isang espiritong durog, mapagpakumbaba at kumikilala sa ating sariling pangangailangan sa Diyos. Hindi ito simpleng lungkot. May mga taong malungkot ngunit matigas pa rin ang puso. May mga taong nasasaktan ngunit ayaw pa rin magpasakop sa Diyos. Ang bagbag na diwa ay pusong nagsasabing, Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoon, Panginoon, kailangan ko ang iyong awa. Panginoon, isusuko ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, baguhin mo ako. Ito ang kabaliktaran ng kayabangan. Ang mapagmataas na puso ay nagsasabing, kaya ko ito ng mag-isa. Ang bagbag na diwa ay nagsasabing, hindi ko ito kayang harapin nang wala ang Diyos. Ang pinakamalalim na problema ng tao, mahalagang maunawaan natin na ang pinakamalalim na problema ng tao ay hindi lamang anxiety, pagod, kalungkutan o brokenness. Ang pinakamalalim nating problema ay kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao at sa banal na Diyos. Maaari nating pansamantalang mapagaan ang ating pakiramdam. Ngunit kung hindi naayos ang ating relasyon o hindi maayos ang ating relasyon sa Diyos, ay nananatili ang pinakamalaking suliranin. Kaya ang tunay na pagpapagaling ay nagsisimula sa pakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Ayon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Inako niya ang hatol na nararapat para sa atin. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng relihiyon, mabubuting gawa, pagiging membro ng iglesia o simbahan o sariling pagsisikap. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ito po ay isang imbitasyon. Kung maaring naghahanap ka ng kapayapaan, ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng problema. Ang tunay na kapayapaan ay pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Bago tayo magkaroon ng kapayapaan ng Diyos, kailangan muna nating magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo, ikaw ay pinapatawad. Ikaw ay tinatanggap bilang anak ng Diyos. Binibigyan ka ng bagong buhay. Hindi nito ibig sabihin na mawawala agad ang lahat ng problema. Ngunit hindi mo nahaharapin ang problema ng nag-iisa. Kapag nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, tinanggap mo siya bilang isang Panginoon tagapagligtas, hindi ka na nag-iisa. Meron ka ng tagapagligtas, meron ka ng Ama sa langit, meron ka ng banal na Espiritu na nanahan sa iyo, na isulat na ang iyong pangalan sa libro ng buhay sa langit. Mayroon ka ng walang hanggang pag-asa.
Kaibigan, ito po ang mga steps for the anxious, weary, and brokenhearted. Ngayon, paano natin isa sa buhay ang mensahe ng Psalms 34:17-18? Narito ang ilang practical at biblical na hakbang. Una, ilabas ang iyong bigat sa panalangin. Ilabas ang iyong bigat sa Diyos sa panalangin. Manalangin ka kung ikaw ay nakakaramdam ngayon ng mabigat na pakiramdam. Sinabi sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him for He cared for you. Hindi sinabing bahagi lamang ang iyong alalahanin. Sinabi all your care. Ibigay mo sa Diyos ang iyong takot, ibigay mo ang iyong kinabukasan, ibigay mo ang problema sa pamilya, ibigay mo ang pinansyal na pangangailangan, ibigay mo ang sakit na hindi mo makalimutan, ibigay mo ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasabi sa Diyos ng problema, ito ay pagsuko lahat ng problema mo sa Kanya. Ang pangalawa ay punuin ang iyong isip ng salita ng Diyos. Ang mundo po ay maingay. Kapitbahay mo lang, ang dami pong marites. Punuin mo po ang iyong isip ng salita ng Diyos. Hindi po yung mga naririnig natin kung saan-saan at kung ano yung mga dumarating sa buhay natin na puro enjoyment. Punuin po natin ang isip ng salita ng Diyos. Ang anxiety ay madalas lumalakas kapag ang isip ay napupuno ng what if? Ano kaya kung? Paano kung hindi ito gumaling? Paano kung mawala ang lahat? Paano kung hindi ko kayanin? Ngunit ang pananampalataya ay nagtatanong, ano ang sinabi ng Diyos? Sinabi niya, fear thou not, for I am with thee. Sinabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Ang sabi sa Isaiah 41:10. Ang sabi sa Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan or iiwanan man. Sinabi niya sa Matthew 11:28, come unto me all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo lahat ng nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi sapat na pakinggan lamang natin ang ating emosyon. Kailangan nating ipangaral ang katotohanan ng Biblia sa ating sarili. Ang damdamin ay tunay, ngunit hindi ito laging mapagkakatiwalaang gabay. Ang salita ng Diyos ang ating matibay na pundasyon. At ang pangatlo, matutong magpahinga ng walang pagkakasala. May mga taong iniisip na ang pagpapahinga ay katamaran, ngunit maging si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad, come ye yourself apart into a desert place and rest a while. Ang sabi sa Mark 6:31. Hindi tayo makina. Ang katawan po natin ay may limitasyon. Ang isip ay may limitations, ang emosyon po ay may limitasyon. Ang pagpapahinga ay hindi kawalan ng pananampalataya. Minsan, ang pinakamaluwalhating bagay na maaari mong gawin ay huminto. Matulog, kumain ng maayos, manalangin at hayaan ang iyong katawan at isip na makabawi. Pansinin ang ginawa ng Diyos kay Elijah sa 1 King 19 nang siya ay pagod, takot at nais ng mamatay. Hindi siya agad binigyan ng Diyos ng sermon. Pinatulog muna siya, pinakain siya, pinainom siya, sa kanya kinausap. May mga pagkakataon ang kailangan mo ay hindi dagdag na gawain kundi wastong pahinga sa presensya ng Diyos. Huwag mong sarilinin ang iyong laban. Sinabi sa Galatians 6:2, bear ye one another's burden. Hindi nilayon ng Diyos na mabuhay tayo ng nakahiwalay. Kailangan natin ng iglesia o simbahan, kailangan natin ng ang mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan natin ng mga taong makikinig, mananalangin, magpapaalala ng salita at sasamahan tayo.
hindi kahinaan ng paghingi ng tulong. Ang paghingi ng tulong ay maaring maging pagpapakita ng karunungan at pagpapakumbaba. Lumapit sa mapagkakatiwalaang pastor, church leader, kapamilya, kaibigan, counselor o qualified mental health professional. Ang pastoral care, panalangin, suporta ng pamilya at iglesia at professional na tulong ay hindi kailangang pag-awayin. Ang lahat ng katotohanan ay mula sa Diyos at maaari siyang gumamit ng mga doktor, counselor, gamot, iglesia, pamilya at iba pang paraan bilang instrumento ng kanyang pangangalaga. Hindi kabawasan sa pananampalataya ang paghingi ng wastong tulong. At ang panglima, huwag gumawa ng malaking desisyon habang lubhang pagod o balisa. Bibigyan kong diin ito mga minamahal kong kapatid. Don't make any decision in your life kapag ikaw ay sobrang masaya o kaya kapag ikaw ay sobrang malungkot. Kalimitan po sa atin talaga na nagdidesisyon po tayo. Kapag tayo ay galit, nagdidesisyon tayo kaagad. Pero tinuturuan po tayo na huwag gumawa ng malalaking desisyon habang lubhang pagod o balisa. O kaya sobrang masaya o kaya sobrang lungkot o sobrang may kaaway. Kaya marami pong namamatay. Alam niyo po kahit sa mga street na gulo dito dahil sa kanyang bugso ng damdamin. Hinugot ang baril, ipinutok, patay. At dumating ang mga pulis, edi dinala yung patay sa ospital at siya naman ay dinala sa kulungan. So, nandun yung consequences sa bawat desisyon na ginagawa natin ng biglaan or impulsive. Huwag gumawa ng malalaking desisyon or gumawa ng desisyon habang lubhang pagod o balisa. Kapag pagod ang isip, maaring lumabo ang ating paghatol. Kapag matindi ang emosyon, maaari tayong gumawa ng desisyong pagsisisihan natin. Kaya huminto muna tayo. Manalangin, huminto. Be still. Ang sabi nga ng ating pagbubulay kahapon, humingi ng payo, magpahinga, basahin ang salita ng Diyos. Huwag hayaan ang isang madilim na araw ang pagdidesisyon para sa buong kinabukasan mo. Ang nararamdaman mo ngayon ay maaring matindi, ngunit hindi ibig sabihin na yan ay ang magiging kalagayan mo habang buhay. Your action today, your decision today, it will reflect your life tomorrow. Panganib, magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya. Ang pasasalamat ay hindi pagtanggi sa problema. Ito ay pagkilala na sa kabila ng problema may kabutihan pa rin ang Diyos. Maaari mong sabihin, Panginoon, may problema ako, ngunit salamat dahil buhay pa ako hanggang ngayon. Nasasaktan ako, ngunit salamat dahil may mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko alam ang mangyayari bukas, ngunit salamat dahil hawak mo ang bukas. Mahina ako, ngunit salamat dahil sapat ang iyong biyaya. Ang pasasalamat ay inililipat ang ating paningin mula sa laki ng problema patungo sa kadakilaan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ito po ang mahalagang paalala. Mga kapatid, nais kong linawin ang ilang mga bagay. Una, ang anxiety ay hindi automatikong tanda ng mahinang pananampalataya. Maging ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay nakaranas ng matinding takot, matinding pagod, matinding kalungkutan. Si Haring David ay natakot, si Elijah ay nanghina, si Jeremiah ay lumuha. Si Apostol Pablo ay nakaranas ng matinding pressure, maging ang ating Panginoong Hesus sa hardin ng Getsemani ay lubhang namanglaw bago ang krus. Ang pagkakaroon ng emosyonal na paghihirap ay hindi nangangahulugang hindi ka tunay na Kristiyano. Ikalawa,
Hindi lahat ng sufferings ay mawawala agad. May mga bagay na unti-unting hinaharap at pinapagaling. Ang paghilom ay maaring proseso. Huwag ikumpara ang iyong bilis at paggaling sa iba. Ang mahalaga ay patuloy kang kumakapit sa Diyos at tumatanggap ng tamang tulong. Ikatlo, ang pananampalataya at wastong pangangalaga ay magkasama. Manalangin, ngunit huwag matakot. Humingi ng tulong, magbasa ng Biblia, ngunit huwag baliwalain ang pisikal at emosyonal na kalagayan. Magtiwala sa Diyos, ngunit gamitin din ang paraan na Kanyang inilaan. Mga minamahal kong kapatid, sa sino mang nakikinig ngayon na may pakiramdam na wala ng pag-asa, pakinggan mo ito. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi ang huling kabanata ng iyong buhay. May mga bagay na hindi mo nakikita ngunit ang Diyos ang siyang gumagawa. May mga panalangin tila walang sagot ngunit ang Diyos ay hindi nakakalimot. May mga sugat na malalim ngunit sugat na higit na malalim kaysa biyaya ni Kristo. Huwag mong dalhin ang mag-isa. Huwag mong dalhin mag-isa ang iyong bigat. Lumapit sa Diyos, lumapit sa mga taong mapagkakatiwalaan. Humingi ng tulong, magpahinga. Huwag gumawa ng permanenteng desisyon dahil sa pansamantalang sakit. Ito po, tandaan niyo po ito, no? Don't make any decision for your life or dahil lang sa temporaring sakit. Alam niyo po ito, isa sa mga paborito kong ginagamit na salita. Lalong-lalo na sa mga mainitin ng ulo. Huwag po kayang gagawa ng isang malaking desisyon na pagsisisihan mo balang araw nang dahil sa temporaring sakit na pwede namang maayos. May pag-asa ka kay Kristo. May pag-asa kay Kristo. May bagong umaga, may biyayang sapat. May Diyos na malapit sa mga may pusong wasak. Mayroon tayong makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at lupa, lumalang sa atin. Sa mga may pusong wasak or broken-hearted. Alam niyo po, sa totoo lang marami pong mga namamatay, nagpapakamatay kung ano-anong mga ginagawa. Ang Diyos po ay nasa itaas at tayo ay nasa baba. Ang tingin lang po sa atin ay gatuldok lamang. At ganoon din po ang gawin natin sa ating problema. Tumaas tayo, mag-level up at tingnan natin yung problema sa ibaba. Para maging gatuldok lamang yung mga problemang nakikita natin. Malapit na po tayo magwakas at ito po ang summary of the message. Ano ang itinuro sa atin ng Psalms 34 verse 17 to 18? Una, dinirinig ng Diyos ang daing ng kanyang mga anak. Hindi nasasayang ang iyong panalangin at luha. Ikalawa, nagliligtas ang Diyos sa kanyang karunungan. Maaari niyang alisin ang problema, samahan ka sa problema o gamitin ang problema upang baguhin ka. Tandaan po, hindi niya inalis yung mga problema ng mga nauna sa atin, ng mga propeta, ng mga apostol, kundi sinamahan sila ng Panginoon sa problema. Ikatlo, malapit ang Diyos sa pusong broken-hearted or wasak. Hindi siya lumalayo sa iyong sakit. Lumalapit siya upang ikaw ay alalayan. Ikaapat, inililigtas ng Diyos ang may bagbag na diwa, ang pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtitiwala kay Kristo, ang daan tungo sa tunay na kapayapaan at kaligtasan. Kaibigan, maring ikaw ay nakikinig ngayon at hindi mo patunay na ipagkakatiwala ang iyong buhay kay Kristo. Maaari kang relihiyoso, maaari kang mabuting tao sa paningin ng iba, maaari kang nagsisimba, ngunit ang tanong ay, may personal ka bang relasyon kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ito po ang pangunahing pangangailangan po natin para magkaroon po tayo ng kagamutan, kapayapaan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating kabutihan. Tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Si
Si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Siya ay muling nabuhay at buhay na buhay magpakailanman. Ngayong araw, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at ibigay mo ang buong pagtitiwala kay Jesucristo. So, ikaw po ay maaring manalangin ng ganito, hindi dahil ang mga salitang ito ang magliligtas sa iyo, kundi bilang pagpapahayag ng tunay na pananampalataya sa iyong puso. Panginoong Diyos, inaamin kong ako ay makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala ako sa iyo, Panginoong Jesus, na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan, muling nabuhay, nagsisisi ako at nagtitiwala sa iyo bilang Panginoong Jesucristo, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng bagong buhay. So sa simpleng panalangin po yan ay ang pagtanggap sa atin. Yan po ang unang hakbang. Alalahanin po natin. Kung wala po tayong personal relationship sa Kanya, ay hindi kailanman tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi kailanman tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kung taos puso kang nagtitiwala kay Kristo, magsimula kang magbasa ng Biblia, manalangin, makibahagi sa isang tapat na Bible-believing local churches. May mga local churches po tayo sa iba't ibang bahagi ng lugar o saan ka mang naroon, doon po sa may Bible-believing local church. Diyan sa Isabela, sa Manaring Nagilian Isabela, nandyan po si Pastor Roman ng Jesus The Solid Foundation International Church. Diyan po sa Bataan, si Pastor Nelson Bunyag. Nawala na naman yung listahan natin. Sige, bukas isusulat ko na rito, natabunan na eh. And of course, kay Pastor Mandy, marami po tayong mga pastors na nandito, kasama dito. Kung wala man ay manatili po muna kayo dito at balang araw ay baka makapagsimula tayo sa inyong lugar ng simbahan o baka ikaw ay maging isang leader. Okay, closing prayer for the anxious, weary and broken-hearted. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat uli o Lord sa aming pagsasama-sama at pagbubulay-bulay. Aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo para sa bawat taong nakikinig ngayon. May mga pusong balisa, may mga isip na hindi mapakali. May mga katawan na pagod, may mga kaluluwang sugatan. May mga taong tahimik na umiiyak. May mga hindi na alam kung paano harapin ang panibagong araw. Panginoon, pinapaalala ng iyong salita na dinirinig mo ang daing ng iyong mga anak. Kaya hinihiling namin, pakinggan mo ang bawat tahimik na panalangin. Hipuin mo ang bawat sugatang puso. Bigyan mo ng kapayapaan ng balisang isip. Bigyan mo ng pahinga ang pagod na katawan. Bigyan mo ang pag-asa ang mga taong pinanghihinaan. Bigyan mo ng lakas ang halos sumusuko, Panginoon, sa mga dumaraan na problema. Sa pamilya, magbigay ka ng pagkakasundo at karunungan. Sa mga may pinansyal na pangangailangan, maglaan ka ayon sa iyong kalooban. Sa mga may sakit, hipuin mo sila at patnubayan ang mga doktor na tagapag-alaga. Sa mga nagdadalamhati, palibutan mo sila ng kaaliwan. Sa mga nakakaranas ng matinding anxiety, emotional distress, bigyan mo sila ng tapang na magsabi, humingi ng tulong at tumanggap ng wastong suporta. Ilayo mo sila sa anumang mapanganib na desisyon sa kanilang buhay. Magpadala ka ng mga taong makikinig, sasama, mananalangin at magpapaalala ng iyong pag-ibig. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahong sinusubukan naming buhatin lahat ng mga bagay sa aming sariling lakas. Tinuturuan mo kaming isuko sa iyo ang aming alalahanin dahil nagmamalakasakit ka sa amin. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin maunawaan ang lahat ng bagay. Tulungan mo kaming maniwala na ang iyong biyaya ay sapat. Tulungan mo kaming maalala na hindi mo kami iwan na pabayaan man. Salamat Panginoong Yesus dahil ikaw ang aming dakilang saserdote na nakakaunawa sa aming kahinaan. Salamat dahil sa krus ay pinasan mo ang aming kasalanan. Salamat dahil ikaw ay muling nabuhay para sa amin. At ikaw ang aming pag-asa at tagumpay. Sa araw na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming puso,
isip, pamilya, kinabukasan at lahat ng hindi namin kayang kontrolin. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming manggagamot, ikaw ang aming pag-asa. At naniniwala kami na malapit ka sa mga may pusong wasak at iniligtas mo ang may mga bagbag na diwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pangalan na matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, sa nagkasama-sama tayo ng ilang oras. Ang oras po natin, we got 35 minutes past 6 o'clock. At kayo po ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Tayo po ay saglit na maghihiwa-hiwalay ngayong Sabado. Pagpalain po kayo ng Diyos. At muli hanggang sa araw ng bukas, ang ating pagninilay-nilay morning devotion. Purihin po ang Panginoon. At kung kayo po ay na-bless, pakishare and like na lamang po ang ating link. Hanggang sa muli, mga minamahal kong kaibigan.